Ito, napakatindi to. Isa to sa sa major issue na na-encounter namin para dito sa Explorer GPR 250. Actually, napakabago pa kasi nitong motor na to, pero may na-encounter na kami issue. Kung mapapansin nyo, ayan bungi-bungi yung mga gear niya. Nabungi yung transmission gear niya, counter, tsaka main shaft. Ay, bago-bago pa naman ito, kakababa ko lang ng makina nito, then nabuo na, mga ilang araw din ako pinahirapan. Pero yun nga, napakabago pa nito para magkaroon siya ng issue sa transmission. Major issue to. Kung tutusin, ilan pa lang yung takbo nito. Tignan natin, 11,400. Para sa 11,400, napakasariwa pa niya. Normally, nagkakaproblema ang transmission sa mga mga 50,000 odo pataas, mga ganyan. Pero to kasi, isolated case lang namin to. Ngayon lang kami naka-encounter. Sa C200, madami na kaming nabiyak na makina na ibaba. Marami na ganitong issue. Pero sa GPR, eto pa lang. Kasi bago pa. And then, may na-discover din ako na na-share ko sa inyo. Tungkol dito sa piyesa ng GPR. Later, share ko sa inyo. Sabihin ko muna sa inyo kung ano ba yung nangyari. Bakit nagkaroon ng problema tong GPR niya na ibaba yung makina nang wala sa oras dahil sa pagkabungi ng transmission. Ang nangyari dyan, napakasimple lang. Natalunan siya ng kadena. Yan. Tumalon yung kadena, takbo niya daw, na third gear nun medyo mabilis yung takbo niya sa third gear. Biglang kumalas, and then umipit, nag-stuck yung kadena, nag-stuck siya sa third gear. Then parang nag-lock yung third gear niya, nag-wiggle-wiggle pa nga daw siya, muntik siya ma-aksidente. Imagine niyo yun dahil lang sa pagtalo ng kadena, nagkaganyan yung makina niya. Overhaul to. Talaga na overhaul to. Medyo gastos malala. Ayun nga, nung binuksan namin, ito na yung nakita namin. Ayan bungi din yan. Ewan ko lang kung kita ng mas maayos sa video pero ayan, bungi yan. So yun yung nangyari. Dahil lang sa sa pagtalo ng kadena. Marami naman nangyari sa mga C200 na ganito na natalunan ng kadena. Pero hindi naman nagkakaganyan yung transmission. Ewan ko lang kung sobrang lalaba talaga na nangyari sa pagkakatalo ng kadena niya, pagkakaipit ng transmission niya sa third gear. Kaya nadurog talaga. Pero yun nga, hindi ko naman sinasabing mahina yung transmission ng GPR Sinasabi ko lang, isolated case to. Ito na yung pinaka-major na na-encounter namin para dito sa GPR 250 version 2. Latest model. Ayun, normally, ginagawa lang namin sa mga GPR, mga regular maintenance, mga dapat i-adjust. Pero to, ngayon pa lang. Ngayon pa lang. Transmission. Hindi ko alam kung mahina yung material na ginamit dito, kung ano man, hindi ko rin masabi Pero yun nga, sa nangyari sa kanya, medyo malala din talaga yun kasi umipit niya, then mabilis yung takbo niya. Posibleng sirain niya nga naman yung transmission, na which is yun naman talaga yung nangyari. Pero yun, meron din ako na-discover na yung nga pala, transmission set ng GPR 250, tsaka ng C200S, C200X, C200II, pareho lang sila. Kaya in the future, kung magkakaproblema kayo sa sa GPR nyo, if ever magkaproblema kayo sa transmission, pang C200S XII, parehas lang. So yun ingatan na lang natin yung motorsiklo natin para sure. Ingatan natin sa regular maintenance ng kadena natin, panatiliin natin lagi na nasa tama yung change lock. And then, ganun din, syempre sa makina, dapat laging tama yung volume ng langis niyan, laging lubricated. And then, kailangan regular change oil. Yun yung pinaka-the best sa lahat. So, sinare ko lang to para maging aware kayo sa mga posibleng maging issue ng GPR nyo. Ito na kasi yung pinaka-worst. Major issue talaga na na-encounter ko para sa GPR. Hindi ko sinasabi mahina yung transmission. Isolated case lang naman to. Pero yun nga, mas mabuti na yun na i-share ko sa inyo para mahalagaan nyo rin na maayos yung motorsiklo nyo at saka magamit nyo na maayos. So paano, hanggang dito na lang. Thank you for watching. Salamat sa mga kachupapi natin na patuloy na sumusuporta. Lalapag ko na ang closing ceremony. Imayin nyo ang kapayapaan. Mayo kayo at nang makarami.